Ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagsagawa umano ng joint maritime exercise sa West Philippine Sea ayon sa inilabas na pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit nakikita naman ito ng ilang mga eksperto na isa umanong hakbang na maaaring ikagalit ng China. Sinabi ng Philippine military sa isang pahayag na nagsagawa sila ng maritime activity sa West Philippine Sea kasama ang puwersa ng Estados Unidos upang mapalakas ang interoperability at kooperasyon ng maritime forces ng dalawang bansa. Ang security engagement sa pagitan ng dalawang magkaalyado ay mas lumakas pa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na naging dahilan upang madagdagan ang mga military base na maaaring ma-access ng mga American forces, kabilang na ang mga pasilidad na malapit sa Taiwan. Kasama sa ginawang joint maritime activity sa West Philippine Sea ang Carl Vinson Carrier Strike Group ng Estados Unidos, 2 guided missile destroyer, 2 helicopter at 2 F-18 fighter jets. Dineploy naman ng Pilipinas ang Antonio Luna Frigate, Andres Bonifacio Patrol Ship, 2 FA-50 fighter jet at mga search and rescue assets ng Air Force. At sinabi ng isang eksperto na malaki umano ang maitutulong ng mga pagsasanay na ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang magkasanib na aktibidad ay ginawa habang tinawag naman ng Pilipinas ang atensyon ng China dahil sa patuloy na pagpapadala nito ng mga Chinese Coast Guard vessel sa loob ng maritime zone ng bansa. Sinabi naman sa pahayag ng Philippine Coast Guard na patuloy nitong binabantayan ang presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na binabantayan ng BRP Gabriela Silang ang mga barko ng Chinese Coast Guard na kung saan ay nadetect umano sa layong 60 hanggang 70 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Sa ginawang maritime patrol, ang mga tauhan ng BRP Gabriela Silang ay naglabas ng paulit-ulit na radio challenge sa mga Chinese vessel at binigyang diin ng presensya at aktibidad nito sa lugar ay hindi otorisado. Ipinaliwanag ng PCG spokesperson na habang may karapatan ang mga foreign vessel na mag-navigate sa maritime zone ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, hindi umano kasama rito ang pagsasagawa ng maritime patrol sa loob ng EEZ ng ibang estado. Samantala, hinarang umano ng 2 Japanese Navy warship ang isang Chinese Navy vessel noong nakarang araw matapos magtangka itong lumapit sa island na kung saan ay pagmamay-ari at nasa pagkokontrol ng Pilipinas. Nag-deploy ang Japan ng 3 warship at mga Coast Guard vessel upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang teritoryo nito laban sa pangangamkam at pang-aapi ng komunistang bansa. Sinabi sa report ng isang Japanese media na mabilis umano ang takbo ng barko ng China patungo sa West Philippine Sea. Ngunit agad umanong nakita ng Japanese Navy ang Chinese warship gamit ang kanilang advanced radar, kaya agad nila itong sinalubong at hinarang. Nakapasok ang warship ng People's Liberation Army Navy sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng ilang minuto lamang dahil itinabo ito kaagad ng mga barko ng Japanese Navy at sinabi na hindi naman pumalag ang mga Chinese matapos magbigay ng babala ang mga Japanese sa radyo. Iniulat ito matapos manawagan ang isa pang senador na mas palawakin pa ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa upang kontrahin ang patuloy na pangangamkam ng China sa pinagtatalo ng South China Sea at West Philippine Sea.
Sa isang pahayag, binigyang diin ang pangangailangan ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito na mas palawakin pa ang kanilang umiiral na Defense Cooperation Program upang kontrahin ang iligal na panghihimasok ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ng senador ng Japan, Australia at Estados Unidos, gayon din ang mga bansang mayroong mga territorial claims sa South China Sea ay kailangang magsama-sama at magkaisa upang makabuo na isang malakas at respetadong puwersa laban sa mga ginagawang agresyon ng China. Sinabi rin niya na dahil sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea at West Philippine Sea, mahalagang magkaroon ang mga bansa na isang malakas na alyansa at makipag-ugnayan sa Armed Forces at Coast Guard ng bawat isa upang matiyak at mapanatili ang freedom of navigation sa lugar. Binanggit din ng senador ang mga ginagawang military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos at ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagong defense agreement sa iba pang mga bansa, at itinuturing ang mga ito bilang mahahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng lumalakas na agresyon ng Chinese military. Nakipagpulong naman ang ilang mga senador na pinangungunahan ng mga Japanese na mambabatas at security officials upang talakayin ang mga panukala na naglalayong mapalakas pa ang mga defense agreement sa pagitan ng Tokyo at Manila.